Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Pastor! Good morning, Cha. Good morning, Mase. Good Phone patch morning. muna tayo at Oo nga. traffic. Nasa ibang lugar ka ba, Pastor? Wala naman nasa EDSA papuntang Makati. Oh, Pero sige. na-late ako ng alis. Okay lang yan. Pastor, ang mahalaga nandito ka pa rin at maririnig ka pa rin ng ating mga listeners. Kasi Oo naman. meron tayong letter sender, hihingi ng payo dito kay Pastor. Okay. So, hindi ko na patatagalin to, Pastor. Basahin ko na agad at ingat ka dyan kung nasaan Oh. ka man ngayon sa EDSA. Here we go. Sabi dito, Pastor Jeff, magandang araw po. Ako po ay sumusulat upang humingi sa inyo ng payo at panalangin sa isang bagay na matagal ko nang pinagdadaanan. Isa po akong masipag na empleyado at sa tingin ko ay blessed naman ako dahil malaki ang kinikita ko sa trabaho. Ngunit kapalit po nito ay halos 18 oras kada araw na pagtatrabaho. Mula umaga hanggang gabi, nasa harap ako ng computer, nasa meetings o nasa labas para sa mga kliyente. Dahil po dyan, wala na ako halos oras sa aking pamilya. Di ko na nasasabayan ang kwentuhan sa hapagkainan. Hindi ko na rin naririnig ang mga kwento ng asawa ko at mga anak ko tungkol sa kanilang araw. Parati kong sinasabi sa kanila, magtiis lang tayo. Darating ang araw na magkakaroon din tayo ng quality time. Pero bakit ganon habang tumatagal parang hindi ko na rin alam kung kailan darating ang araw na yon. Natatakot ako na baka sa paghahangad ko ng magandang kinabukasan para sa kanila, ay nawawala na ako sa kasalukuyan nilang buhay. Paano ko po ba mababalanse ang trabaho at ang pamilya? Gusto ko pong magtagumpay para sa kanila, pero ayoko rin pong maging estranghero sa sarili kong tahanan. Paano po ako makakagawa ng tamang desisyon nang hindi napapabayaan ang mga taong mahal ko? Maraming salamat sa oras ninyo at umaasa ako sa inyong gabay at panalangin. Lubos pong gumagalang, iyan nga si Joey. So, isang ama na overwork and I think, naku, saktong-sakto, maraming nakatutok sa atin ngayon ang tatamaan dyan. You're so focused on your work, wala ka ng panahon sa pamilya mo at sa sarili mo. Anong say mo, Brad? Grabe naman. Alam mo, Cha at Mase, yung kwento ni Joey, hindi lang to sinasalamin ng maraming tatay. But of course, yung mga working mom din, minsan may ganyan ding pakiramdam. Ano? So unang Joey, pasalamat ako sa'yo dahil nagbukas ka ng iyong puso't damdamin. Yan. At dahil dito baka marami ring makinabang at makarinig din ng piece of advice mula sa Word of God. So napakaganda naman ang intention mo, magtagumpay, hindi lang para sa sarili, kundi para sa iyong pamilya. Ngunit sabi mo nga, Joey, sa gitna ng sipag mo tagumpay, parang merong trade-off. Kumbaga may napapabayaan ka. Kumbaga you're dropping the ball somewhere. Ang mismo mga taong dahilan ng iyong pagsisikap. So again, yung kwento mo, kwento rin naman ng maraming ama, ina, yung mga provider. Pero dahil sa katapatan mo, nais ko ipalala sa'yo, may pag-asa yan at may paraan naman para mabalanse yan. Una, success should not come at the cost of family. So, alalahanin mo, Joey, you're working para yung pamilya mo, mabigyan mo ng magandang buhay. So sabi mo nga, ayaw mo maging estranghero sa sarili mong tahanan. And tama naman yan dahil sabi sa Biblia, ang una natin dapat i-provide yung pamilya muna, yung immediate family, and you're doing a great job. Meron naman iba kasi, kasama mo nga pamilya mo, hindi mo naman mapakain, di ba? Ayaw mo magtrabaho. So yun ang una nating maintindihan, yung order of priority, again, to provide for your family para maging maayos din sila in the future. So, pangalawa, siguro i-evaluate natin yung definition natin ng being a provider. Minsan akala natin yung pagmamahal ay nasusukat sa laki ng kinikita, yung ginhawa ng buhay, yung more than the needs. Minsan, hindi lang needs, talagang pati wants at pati wants in the future. Alam mo yon, may isang cellphone, yung anak mo, may iPad, may cellphone, may laptop, may computer, baka naman pwedeng hindi naman ganun kadami agad yung pangangailangan nila ngayon. Pero para sa mga bata, yung sukatan kasi ng pagmamahal, yung oras at presensya. Maaaring tanungin mo, Joey, sarili mo, mayroon ba akong dapat i-let go or restructure sa aking schedule? Okay? May mga opportunity pa na dapat kong hindi oohan lahat. Diba? Kasi minsan, kikita rito o pagtrabahuhan yan. Tapos magiging urgent lahat ng mga bagay.
without you knowing it, wala ka nang time para sa mga taong mahalaga sa iyo. May mga bagay ba na pwede mong i-delegate? Baka pwede ka naman mag-train ng tao. Di ba, may boy ka dyan sa paligid nyo. Siya na lang mag-ayos ng mga bills o pakarwas ng kotse mo. Yung mga tipong ganon. Yung baka pwede mo i-delegate sa murang halaga, pero yung kapalit naman, oras mo sa pamilya mo. Kasi sometimes saying no to more work is saying yes to your family. Pangatlo, Joey, listen to God's whisper in the noise. Ibig sabihin, sa dami kasi ng ginagawa mo, nakakalimutan na natin ng Diyos. Pero dahil minsan sa daming Facebook notification, TikTok na kailangan panoorin, yung noise sa paligid, nakakalimutan mong makinig sa Diyos. Nakakalimutan natin minsan magdasal at makinig sa kanyang gustong ipaalala sa atin. Pagising mo sa umaga, telepono ba agad hawak mo to check emails or magpe-pray ka ba muna at magdadasal para sa araw na haharapin mo? So, gusto ko lang sabihin sa iyo, Joey, may maganda akong verse para sa iyo. Mateo 16:26. Ano ba ang mapapala ng tao kung mapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? So ito'y magandang tanong. Ang sagot dito, wala. Di ba? Manang, ano mababayad mo kung yung health mo, nakaratay ka sa ospital, and then ang daming sakit dahil sa sobrang hindi ka na natutulog sa gabi sa pagtatrabaho, yung pamilya mo naman napabayaan mo. So parang mag-start tayo with small, consistent step. Alright? One non-negotiable dinner with the family per week. Kung hindi mo kaya ng gabi-gabi may dinner with family, simulan mo. O every Wednesday night, wala akong tatanggapin trabaho, dinner yan with my family. So and eventually baka maging 2 gabi yan, 3 gabi. So one undistracted date din with your spouse. I-date mo, hindi naman kailangang mahal, di ba? So kain kayo, kanya pork chop, sa'yo yung ketchup, hindi pong ganon. Yung kain lang kayo magkasawa per night, alam ng misis mo yon, once a week or once a month. Kung yung man kaya mo, alam ng misis mo, special yung day na yon. At one weekend activity na kayo lang mag-anak. Walang katrabaho, walang ka-church, walang ibang kasama. So again, involve mo yung family mo sa journey mo. Paliwanag mo yung kahalagaan ng trabaho mo. At the same time, paliwanag mo rin na mas mahalaga kayo kesa sa trabaho. Pagdadasal kita, Joey, itong verse na to para sa iyo. Huwag ka masyado ma-focus sa too much material things. Yung basic needs, yung secure mo lang yung anak mo, and the rest will just follow. Mateo 16:29, ano ba mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kanyang buhay? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Tayo manalangin, Panginoon, salamat kay Joey. Dahil ang kanyang desire to bless his family. 10 ng mga nanay din na nakikinig ngayon, mga single mom, na talaga namang kinakayod ang buong pamilya, ginagawang gabi ang araw, araw pala ang gabi. Lord, tulungan niyo po ang bawat isa sa kanila. Mga breadwinner, ika nga. Bigyan niyo po sila ng lakas na physical para magampanan ng pagpaprovide, pero Lord, bigyan mo rin sila ng lakas na spiritual para to know what needs to be prioritized. Salamat, Panginoon, kay Joey. At alam ko ipoprovide mo lahat ng kanyang pangailangan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Naku, ang Ganda. ganda na naman ng sinabi Ganda. ni Pastor Jeff. Oo. Parang related in a way dun sa sinabi niya kahapon di Yes. ba? Na parang ang ganda. Yes, Siyempre, life we is should short. know our priorities. And we should know our limitations. Minsan kasi Amen. trabaho ka ng trabaho, hindi mo na alam sagad na pala sa trabaho, nakakalimutan mo na yung Correct. mga mas importanteng bagay dito sa mundo. Maraming salamat, Pastor Jeff. Salamat, Mase. Salamat siya. And nandito lang naman tayo to shed light sa mga gustong maliwanagan through the Word of God. Not my opinion, but the Word of God. Amen. Okay. Pastor Jeff Eliscopides, live po yan sa EDSA. Maraming salamat, Pastor. Karinigan tayo ulit bukas. Sobra ba, Pastor? Saang area ka exactly? Nandito to ngayon sa southbound, tapat ng Green Hills. Oh, sige nga, kunwari, ikaw ang aming pwede Kamusta to na eh. ang traffic dyan? Reportan mo naman kami ng traffic dyan, Pastor. Hindi ako pwedeng maging Aida Gonzalez level yung mga tipong mga salitang ginagamit. Pero definitely, 3 oras na ako ngayon, buwabiyahe, wala pa rin ako sa Makati. Ay, grabe So, naman. Oh my gosh, from 2.5 Cainta. naman, baka. Cainta going to Yeah, Makati, 2.5, tama? 6:30 ako balis eh. Oh my. Yes, 2.5. Traffic. Grabe. Yeah. Ingat, Pastor. Kalma-kalma. Alright. Salamat, Pastor. Yan naman tayo naman.
as usual, pampakalma, salita ng Diyos, makinig na lang tayo, makinig sa balita. Amen. Dala ng 105.9 True FM. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Yan nga po si Pastor Jeff Eliscopides, mga kapatid.